Alright. So before tayo 'no, another thing, na kailangan natin malaman before tayo magsimula, to create our workflow and our, spec-driven development tasks. So another thing na kailangan natin maintindihan is about, yung mga basic, terminologies and yung mga kailangan nating i-set up 'no, for our AI agent. So from our last video, nakapag-decide na tayo or nakapili tayo kung anong AI agent yung gagamitin natin. So this time around, we will talk about the fundamentals na of AI agent, yung mga basic concept. Okay? So yung discussion natin no, would be leaning towards to open code. Ito yung pinili natin na maging AI agent natin. Pero these are all applicable sa ibang agent tools like Claude Code, Codex, Copilot, and etc. No? Pero mas yung focus ng discussion natin would be based on open code. Okay? So yung first concept natin is that ano yung tools. Okay? So maririnig natin may mga terminologies tayong marinig na about tool call and everything. So ano ba yung tools with regards to AI agent? So tools, these are these allow the LLM to perform actions in your code base. So mean to say parang ano siya, mga certain action na native sa ating machine na pwedeng gawin no ni AI agent, like for example executing a bash, writing file, no, reading, editing, etc. etc. So nandito yung mga example niyan dito sa baba. Okay, so ito yung mga built-in dito kay open code. So meron tayong bash. So dito parang pinapakita natin dito na si open code, they can execute a bash script, no? So yun yung mga tools natin, yung edit. So mag-edit siya ng file. So kung magra-write man siya, mag-create ng panibagong file, 'di ba? So yun yung ginagawa natin sa agentic coding, no? So nagke-create tayo ng file based dun sa framework na ginawa natin. And then kung may mga code changes, no, mag-edit siya, 'di ba? So tas kung kailangan mag-execute ng bash, for example nito kung mag-run ka na ng server mo like npm run dev, yung mga ganong klaseng task, no? So si AI na yung gumagawa nun and yun yung purpose ng agent natin, no? So they have tools to do those certain actions. Okay? So basic lang yan, simple lang siya. It's something na parang to be honest, we can rely on the built-in. Ayan, gaya nito sa Claude Code, no? Yun yung mga built-in. Pwede ka rin kasi gumawa ng sarili mo, ng custom tools. Although it's very specific na siya, depende sa use case mo. Pero it's something siya na pwedeng gawin kay open code. No? You can build your own tools. Pero for most of the time, especially sa atin, no, we're just starting out, um, yung mga built-in ni open code is enough na for us. Like yung bash, edit, write, read, yung jerp, tsaka yung glub. So those are the fundamentals no ng mga tool call na gagamitin natin. Okay? And this is something na tawag dito. Ito yung ano ito yung basic na pinagkukunan ng token usage natin, guys. So each tool call, merong token use 'yan. So that's why kailangan nating i-mold yung ating workflow no na very efficient yung paggamit nila sa mga tools na to. Okay? So and then yung kailangan nating i-consider when building our workflow. All right. So next no is actually kadugtong siya ng ating tools kasi itong mga tools na to, especially yung mga built-in, we can set up permissions for that. Okay? So dito sa tools kung makikita nyo, may mga permissions dito. Like for example sa bash. Ayan, this one. So kung gusto niyo bigyan ng permission yung agent nyo, si open code, no? Na mag-allow ng bash execution dun sa ating uh, task, no? Or dun sa ating ginagawang project. So we can set permission for that, no? So it can be allow, hold on. Kasi may mga certain permission. So punta tayo dun sa permission, ano.
tab. Ayun. So ito yung mga tawag dito, ito yung mga values na pwede nating ibigay tawag dito, to give permissions, no, doon sa mga tools na pwede natin gamitin, no? So you can say allow, ask, or deny. So pag sinabi ting allow, automatic yan without approval. So gagawin niya yun. So kapag ask, ito yun, no? Magpa-prompt si OpenCode na tatanungin ka niya, i-allow mo ba tong execution na to? I-allow mo ba tong read or write na action? So you need to ask, no? Tatanungin ka niya, no? Kapag ganun yung sinet mong permission niya. And then deny, so this is totally na hindi gagawin ng agent nyo, no? So kung hindi mo na-allow yung bash execution sa code base mo, so iset mo lang ng deny yung tool mo. Okay? So actually guys, lahat ng mga configuration na to, no, even yung tools, kung yun nga, bibigyan mo sila ng permission. So you can create a opencode.json file dito sa sa folder mo. And then yung open.json tawag dito, open.json file na yan, no? So babasahin niya ng agent mo kung ano yung mga naka-define dito sa config na yan. Okay? It's something siya na i-add natin later on, no? Anyway, so that's permission. Well, actually, explore pa natin yung permission, no? Kasi sa permission, hindi lang mga tools yung pwede natin bigyan ng tawag dito ng permission, but also yung mga iba pang component ng ating agent, like yung mga skills natin, 'di ba? Tapos ito pa, kung gusto niyo na granular yung inyong rules, like for example, sa bash, so kung halimbawa mag-execute ng git, ng npm, or rm, itong rm this is remove, o kaya ng grep, so pwede mong i-specify kung anong mga certain bash script yung pwede mong i-allow. Okay? So kaya ganito yung rm, so totally dinedeny niya yung rm. Okay? So kung lahat, baga ang ibig sabihin na tong part na to, no, so sa permission, so yung bash, ang magiging default na permission niya would be ask. So laging tatanungin. Pero may mga exception, no? So yung exception ito. Kapag git, always allow. Kapag npm, always allow. Pero kapag rm, so remove. Yan, no, remove. Pag ito yung action na gagawin ng bash niya, automatic deny. Kasi hindi niya ina-allow na mag-remove. Diba? Then kung grep, allow siya. And then the rest of the bash script no, na gagawin mo would be ask. So ganun yung parang granular action niya. Tapos pwede rin naman kung very specific file. Like for example nito, no? So tinuro niya yung path ng file, and then naka-wildcard siya dito kahit anong file name, and then ano yung file extension. So naka-focus sa lahat ng file extension na to. And then i-allow natin yung edit. Pero for the rest, we deny. Okay? So yun yung mga pwede natin gawin. Even skills, we can also add permission for that, no? Alright, so next tayo, ayan, so dako tayo dito sa isa sa mga pinaka-foundation ng AI agent natin, which is yung tinatawag nating skills, or minsan ang tawag nila is agent skills. So ano ba tong skills na to? Actually, ang pinaka parang synonymous na term niyan would be capabilities. Okay, so parang ibig sabihin, ito yung kayang gawin, no? Kayang gawin ng inyong agent. Diba? So parang binibigyan mong agent mo ng capability na gumawa ng certain thing. Okay? So like for example, skill for back-end development. So isa yan. So skill for technical writing. Diba? So isa yan. So yun yung mga skills natin. Diba? So ibig sabihin, during the process ng ating workflow, pwedeng yung agent natin, no, pwede niyang basahin itong mga skills natin, itong mga agent skills natin para gawin yung certain action. So depende to dun sa stage ng workflow nyo. So for example, dun sa ideation part ng project natin, no? So dito, tinatry natin na i-build, no, yung application natin, or parang we are trying to to formalize, 'di ba? So meron tayong raw idea na ito yung gusto nating gawin.
So you use AI no to refine yung idea and then to put no actionable tasks na pwede nating gawin. So hindi ka agad diretso sa development kasi you need to refine, you need to design first yung application mo before the execution. So during that stage, so meron na agad tayong mga skills na kailangan gamitin, no? Like for example, skills mo para i-challenge yung idea. Kasi baka mamaya may mga assumptions ka na hindi mo napag-isipan, no? Na gusto mong bigyan ng solution. So pwedeng gano'n ang maging behavior ng agent mo. So that's a skill, that's a capability, no? Tapos even yung pagsusulat, no, yung PRD. Kasi during the ideation, we need to have a PRD. So that's our product requirements document. So yun na yung parang pinaka summarization, no, or pinaka document na kailangan mo to give dun sa ating susunod na workflow para i-implement yung ating task, 'di ba? So dun sa pag-generate ng PRD, so that's also a skills na pwede natin gawin para mas ma-define natin na maayos, para may ano siya, may template ika nga. Kasi kung wala tayong skills for the template, mangyari diyan, each time na gagamitin natin yung workflow natin sa ibang project, so possible na mag-create siya ng sarili niyang format, 'di ba? Ng sarili niyang way kung paano niya gagawin yung PRD. So yun yung tinatry natin na ikahon ika nga, 'di ba? So ang goal nga natin dito is maging consistent yung ating agent. Okay? So bawat skills, well to be honest, bawat MD file, no? Kasi itong gagawin natin guys, no? So we will be dealing with a lot of markdown files. So ngayon pa nga lang, no, nagiging parang native na sa akin or naging common na sa akin for writing MD file instead of text file. Kasi yung MD file na to, this is a native file extension for our AI agent, 'di ba? So, yun. So we will be dealing a lot of markdown file and then meron tayong tinatawag na front matter. So later may kita niyan, no, as we build our skills and our commands and everything. So yung front matter na to, so this is what we call the metadata of a markdown file. Kasi mangyari dyan, kung for example, this one, this is a markdown file. If you want to add a front matter, so mangyari dyan, mag-add ka lang ng tatlong dash, tsaka dalawang line ng tatlong dash, and then yung in between, let's say we put a name here, and then description, something like that. So this is what we call front matter. Okay? So parang binibigyan mo ng description para saan ba itong markdown file na to. And very common siya guys sa ating agent skills and sa commands na gagawin natin. So we need to have this front matter para magbigay ng description. Okay? Para madali siyang mabasa ng agent natin. So yun yung pinaka-goal, no? Pinaka-purpose natin. Okay? So that's front matter. And then we also have commands. Ayan. So skills is another thing. So it's a capability. Pero yung commands naman, this is what we call a executable step-by-step procedure. Okay? So kung agent, nandito yung capability, no, ng isang agent natin kung paano niya gagawin yung task. Yung command naman natin, ito yung pagkakasunod kung ano yung gagawin niya. So kung for example, during your product ideation, so you're trying to develop yung product mo muna. Ibig sabihin nun, meron siyang, yung agent mo, meron siyang step-by-step procedure na kailangan gawin. So una, kukunin niya yung idea mo. Tapos pangalawa, i-analyze niya. No? Babasahin niya, analyze niya. Pangalawa, magbibigay siya ng mga questions, no? Kung merong further clarification dun sa idea mo, and then i-challenge niya if merong pwedeng gawin, di ba? Or baka pwedeng maling interpretation ng ikaw as the one who want to create a product. No? So, yun. Kumbaga yung pagkakasunod ng mga procedure na yun, so kailangan nating i-define siya dun sa ating commands para pag binasa siya ng agent natin, alam niya. No? So, hindi siya magkakaroon ng drift. Okay? So, mangyari dyan, very consistent yung output natin and we can also reduce yung tinatawag nating token cost din natin at the same time. Kasi very predictable
yung ginagawa ng agent natin. Okay? So, alam mo na yung gagawin niya, step 1, and then step 2, step 3. Okay? So, that's why we create commands. So, next naman, ito, I think ito something siya na most probably naririnig nyo for most of the time. Ito yung tinatawag natin mga agent context file. Okay? So, maybe nakita nyo na itong mga files na to, yung mga agents.md, claude.md, diba? Gemini.md. So, these are, itong claude.md, this is specific for Claude Code. Okay, syempre, Gemini.md for Gemini. Pero mostly, ng mga tooling agent natin, we are using agents.md. Okay? Si ano din ata, si Codex, ito rin ata ginagamit niya, agents.md. Pero yeah, unlike open code, no? So we're going to use agents.md, okay? So ano ba tong agent context file na to? So we can refer this no as a global file para sa lahat ng agent mo doon sa project mo, no? So for example, dito kasi kay open code kasi you can also create your own agent, no? So, hindi lang siya yung parang yung open code is a coding agent, pero within that environment, you can also create an agent, no? Depending dun sa specification mo or sa gusto mong mangyari sa workflow mo. Diba? Depende rin kasi siya kung gaano yung control mo, no? Yung control level mo dun sa project and then sa workflow mo, pwede ka mag-create ng sarili mong agent. Okay? By default kasi sa open code, you have the build and plan agents. Okay? So ito, pwede kang default na yan, no? Default na yan ni paano to? Ni open code, pero you can also create your own. Okay? So ngayon, itong agents.md, so global siya for all agents. So meaning to say, yung mga built-in ni open code plus yung mga generate mong custom agent, so lahat yun babasahin nila itong agents.md. So ganoon din kay Claude tsaka kay Gemini. Okay? So lahat ng agents na may spawn mo, na makikreate mo using that environment, using that platform dun sa tooling agent na ginamit mo, so they're all reading itong agents.md natin. That's why, usually ng mga laman nito, nandito yung mga rules natin and constraints. Okay? So rules meaning to say, dito natin pwedeng ilagay yung mga coding tool natin, coding style, yung testing standard natin, 'di ba? So lahat ng pwede nating ibigay as dito as a rule, no, na kailangan lahat ng agent sumunod dito, no? Dito natin ilalagay sa agents.md. Okay? All right. So yeah, so like I said, no, agents. So in open code, you can create your own agents, no? So agent parang ang pinaka dito synonymous nito, no, would be yung tinatawag nating orchestrator. Okay? Kasi dito sa open code, so we have a default built-in na build and plan. So if you create a new agent, so parang ang function ng mga to, no, is more like sila yung nag-execute, okay, ng ating task. So usually sa build, kasi dun sa paggamit natin ng open code, no, so usually nandito tayo sa build na naka-set up, no, kasi yung build automatic meron na yung read, naka-write action. Okay, si plan kasi read lang to, no. So kung halimbawa gusto mo lang itanong, no, i-inquire sa agent mo kung ano yung nangyayari, no, without writing any code changes, so we can use plan, no, for that, and then pwede kayo mag-switch to build if ready nyo nang i-execute siya, no? So pwede natin kasi hindi gamitin itong mga itong mga agents na to, and we can build our own. Okay? So meron tayong tinatawag na sub-agents naman. Yung sub-agent is sub-orchestrator, no? So yun yung pinagkaiba niya. Technically, yung mga agent, ang tawag ni open code dito, no, these are all primary agents. So yung primary agent is something siya na pwede mong i-direct
Pwede kang dumiretso sa kanya na bigay ng query, no? Magbigay ng input or ng prompt. Sa sub-agent kasi, hindi tayo pwedeng directly. Okay? So, ang ginagawa nitong sub-agent is that, kung for example, yung ginagawa ng ating primary agent is sobrang laki. And alam natin sobrang laki yung gagawin niya. So, we can subdivide yung task na yon into several sub-agent para mas efficient yung execution natin. So, bakit natin ginagawa to? Ang mangyari kasi, if lahat ng process gagawin ng isang agent lang on its own, so possible na mag-build up yung context window niya. Okay? So, if we spawn sub-agents, ang mangyari dyan, itong mga sub-agent na to, may sarili silang context window. Okay? So, isipin mo, parang yung trabaho ng primary agent mo is that to orchestrate yung mga sub-agent na kung saan itong mga sub-agent natin is may kanya-kanya silang context window. So, unlike kung yung lahat ng task na yun gagawin ng primary agent mo, so mabilis na mapupuno yung context window mo. Diba? So, ganoon natin yung nile-layout. No? Especially kung alam natin na yung process na yon is matagal siya at mahaba, tapos maraming mga document and thinking process na kailangan gawin, so we can subdivide yung activity na ginagawa ng agent natin into several sub-agents para para may kanya-kanya silang context window. Okay? So, ganun yung idea doon. Okay? So, siguro later on na natin bigyan ng ng demonstration. No? Kasi I want to capture lang muna yung pinaka-basic. Kasi ito medyo advanced na to and it's something siya na I think if you want a full control dun sa workflow mo, you can leverage yung paggamit ng sub-agent. Okay? So, next, discuss natin itong dalawang server na to. So, we have, kay OpenCode, no? We have a LSP. So, this is a language server protocol. Then yung isa, yung MCP is Model Context Protocol. Okay. So, dito muna tayo sa LSP. Ano ba itong LSP? Isipin nyo guys, yung coding agent natin, di ba? So, nag-generate siya ng code. Okay? So, pag nag-generate siya ng code, so, isusulat niya yan. Di ba? So, it doesn't mean na once na maisulat niya yan, goods na tayo dun. Okay? Kumbaga, one shot, di ba? So, most of the time, hindi nangyayari yun, no? So, we need to, kumbaga parang, ang next na magagawin dyan, no? Pag nag-generate ka ng code at sinulat siya ni agent natin, the next thing, the natural thing na to do is to test it. Diba? So, ganyan tayo, no, as a human, tinetest natin. Pero tayo kapag, before natin i-test yung code natin, no, at may mga nakita tayong mga syntax error, o kaya mga bad import, mga ganyan, so madali natin siya makikita. Kasi yung IDE natin, usually, naglalagay tayo ng linter. Okay? Linter para makita natin na okay, mali yung declaration mo ng variable. So, minsan di ba nakikita nyo yung may swiggle line dun sa code natin. Yung sabihin nun, nag-acting up yung ating linter. Okay? So, ang ating coding agent, wala silang capability, no, to check if yung sinulat nilang code is may bug or wala, or syntax error siya, not unless dumiretso sila sa test. No? Kasi tayo, kapag nag-test na tayo, no, alam natin malinis na yung code natin, walang error, walang syntax error, ang ginagawa natin, di ba, for example, we are running npm run dev. So, pag nag-npm run dev ka, so kapag gumana, walang build issue, so we can test yung code natin. Diba? So, dito kasi, yun ang tanging way, no, ng ating AI to test yung code na ginawa nila before niya ma-finalize yung code write niya. So, tinetest niya muna by using yung the way how we test code, 'di ba? So, it's either kunyari mag-npm run dev siya, npm run dev, tapos kapag hindi gumana, ibig sabihin merong syntax error. So, doon niya pa lang babaguhin. Okay? Doon pa lang niya doon pa lang niya i-refactor yung code niya. So,
Ang problema doon, like I said, itong mga gantong action, this is what we call a tool call. No? So, kumakain na to ng token. Diba? Based sa sinabi natin doon kanina. So, kung laging ganun yung ginagawa ng agent natin, no? Na parang nagkakamali siya, merong syntax error dun sa ginawa niya. And then, lagi niyang i-execute to, no? Before niya ibigay sa atin na okay, tapos na to. So, lagi tayong kumakain ng token use. Diba? So, ang solution dyan is to use yung LSP server natin. Okay? So, parang nangyayari dyan, binibigyan natin si AI natin ng eyes, kasi wala pa siyang mata dito, kasi hindi niya makikita. So, ang tanging way lang niya para malaman na may syntax error or may mali doon sa import statement niya is to test, but here, bibigyan natin siya ng mata. Bibigyan natin ng eye yung ating agent para makita niya na, okay, so may syntax error ka sa line na to. Diba? So, mangyari dyan, pag nakita nyo yung generation ng code ng AI nyo, makikita nyo na parang code, yung mga squiggle line na lumalabas. Kasi nakikita ng agent nyo na yun through LSP o through Language Server Protocol. Kasi mangyari dyan, yung ating coding agent, mag-spawn siya, no, ng maliit na instance doon ng kung ano man yung programming language na ginagamit natin. Python, JavaScript, TypeScript, 'di ba? So mag-i-spawn siya doon sa session na 'yon ng maliit na server, no? Para mangyari is that doon natin i-delegate yung linting ng ating code. 'Di ba? So pag nakita ng AI agent natin, no, na mayroong syntax error doon, na may linting issue, so doon niya i-refactor. So bawas tool call tayo, ika nga. Kasi mangyari dito, ang LSP server natin is once mo lang siya i-spawn during the execution or during the session is itself. Diba? So, although meron din itong tool call, kasi tool din yung LSP, no? Meron siyang tool call, but once mo lang siya gagawin. At unlike dun sa iteration natin ng generate, write file, and test, so laging merong recurrence dito ng tool call. Okay? So, pwedeng mag-build up yan. The more na nagre-refactor tayo. Pero LSP, no? So, mas marireduce natin yung mga ganong malilit na issue by spawning a language server protocol during that session. And then, kapag may mga nakitang error siya, no? Mare-refactor natin. Okay? So, yun yung function yan. So, yung MCP server naman, ito iba naman to, no? Kasi ang ano natin dito, ang idea dito sa MCP server is that for communication. Okay? So, para siyang REST API, pero instead of external siya, no? Or I mean, instead na parang, ang REST API kasi is intended for human, no? Para sa atin na way para makipag-integrate dun sa ibang system. So, ang ating mga AI agents, no? So, they need to have a communication then, no? Or a communication protocol, no? Para makipag-communicate sa ibang agent or sa ibang machine. So, this is through MCP server. Right? So, siguro bibigyan natin ng mas malawak na explanation tong MCP server, no? Later on, once we deep dive na tayo, no? So, it's a separate ano din siya, no? Kumbaga, malaking discussion din siya to take with regards to MCP server. Alright? So, alright, so ayun guys, no? So ito yung mga AI basic ano natin, no? Regarding dun sa AI agent na gagamitin natin. So, next video, we will demonstrate yung AWD natin. So, paano natin siya gagawin? So, ready na tayo. Ready na tayong gawin yung workflow natin with the knowledge of the basics na we have here. So, i-apply natin tong mga to. So, gagawin natin. Then, at the same time, yung tooling agent na gagamitin natin would be yung OpenCode. Alright? So, thank you so much guys and see you on the next video.